Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Lalong-lalo na po rito sa mga taga Hong Kong. Maraming maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa aming mga vloggers, lalo na po yung mga, taga Manila 'no. Ako lang po, hindi yung mga banateros naro'n. So, napakasaya po ng, kahapon sa loob at labas ng venue kung saan nagsalita po si Tatay Digong, si BP Sara, si, Marcoleta, Bongo, si Jimmy Bundok 'no. Napakasaya po ng pangyayari sa loob ng venue sa Southern Wan Chai. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan, eh. At siyempre mas marami po kung marami na po yung nasa loob ng stadium, Southern Stadium, mas marami pa po yung nasa labas. Grabe po yung pagmamahal ng tao 'no, sa mga Duterte, ayan. So, tuwang-tuwa po tayo dahil, yung nakita po natin yung talagang mahal talaga ng mga Pilipino rito sa Hong Kong. Binabati ko po lahat ng Pilipino dito sa Hong Kong. Maraming maraming salamat po. Ano po, buhos po yung tao. Siguro, hindi ko po mai-describe 'no, kasi pinagbabawalan na ng pulis. Parang bawal na bawal sa kanila dito yung gano'n 'no, yung mga tumpukan na gano'n. Pero grabe po ang pagdumog, ng tao lalo na po yung kay BP Sara kasi dun siya dumaan, eh. Hindi ko alam kung si Tatay Digong yata, may sasakyan na nakadiretso pero si BP Sara kasi, nag-MTR lang. Hindi ko nag-MTR lang kaya dumog kaagad yung mga Pilipino na nasa labas, nasa labas po yun. So yung lang makita nila ang mga Duterte, grabe po 'no. So binabati ko po yung mga kababayan natin na, talagang hindi po nagsawa hanggang matapos po yung program 'no. Umaasa pa rin sila na baka saglitin sila ng mga Duterte, Southern, Stadium, Wan Chai. Okay. So nakakatuwa po na napakababait, ang dami pong mga namigay sa atin ng mga pagkain. Yung iba kung saan-saan ko na naiwan. Maraming salamat pala kay special mention po natin yung, viewers po natin si Ma'am Marites. Kasi naiwan ko po sa kanya yung gamit, tapos hindi na ako nakapasok. Napakahigpit po ng mga Chinese. Kakilala naman tayo ng mga, bantay na Pilipino pero wala silang magawa, eh, kasi once na yung mga Chinese na po yung kaya hindi na po ako nakabalik sa loob. Hindi na po tayo nakabalik sa loob ng, pinagdausan. Pero okay lang kasi blessing in disguise pa rin kasi nakapag, vlogs po tayo, na-cover natin yung mga libo-libo pa nating mga kababayan diyan po sa labas na mahal po yung mga Duterte. Isa po sa mga na-prove doon, sinasabi nga nila na fake news yung mga ICC, warrant of arrest, dahil si Tatay Digong talaga, kasi pinapakalat dito eh. Doon sa Pilipinas, pinakakalat yung usapin na lumabas na raw yung ICC, warrant of arrest at si Tatay Digong daw kaya daw nagpunta ng Hong Kong dahil tatakasan yung warrant of arrest tapos pupunta ng China, etc. No? Alam po ng mga taga Hong Kong, before, matagal na nilang iniintay si Tatay Digong. Siyempre, nanghihinayang po sila dahil maliit lang po yung venue. Sana bumalik po yung mga PDP laban
kahit hindi na po si Tatay Digong, sa mas malaking venue, dinudumog po talaga sila. Kwento po sa akin ng mga kababayan natin dito, nagpunta si Abalos, kawawa daw, hindi raw pinapansin, eh. Kaya takang-taka ka, eh, 'no, sa lahat ng survey sila yung mga BBM senators ang nangunguna, pero sa totoong buhay, ang pinagkakaguluhan sila sige nga po magpakita po kayo, 'no? Magpakita po kayo na pinagkaguluhan si BBM, katulad ng pinagkakaguluhan si VP Sara at saka si Tatay Digong. Nariyan po, ang dami po mga videos natin na napapakita ko, nakunan ko dahil naroon ako actual, eh, kahapon kung paano pinagkaguluhan, eh. Kawawa talaga, dalawa lang po yung ano ni VP Sara, mababait talaga mga Pilipino, 'no? Talagang very supportive. Yung dumog po nila hindi para manakit kundi para makita man lang si VP Sara makapagpa-picture. Ayan, may mga videos po tayo riyan kahapon. So maraming salamat sa mga taga Hong Kong. Ang dami po nagpakape ng aktual. Speaking of pakape, thank you very much muna kay Gregory na nagbigay sa atin ng 20,000 won na pangkape. Natataranta ng BBM government. Yung ICC na malapit-lapit na ma-bankrupt, ang pinapantakot nila, ang sipag talaga nila. 3 years walang humpay ang banat sa Duterte. Correct na correct. At alam po ng mga taga Hong Kong, mga Filipino po sa Hong Kong, alam na po nila na kung sino po talaga yung nagpapalaganap ng fake news, eh. Kasi paano mangyayari na tumakas si Tatay Digong, eh narito nga siya at dadalo po siya sa pasasalamat ng OFW kay Tatay Digong, no? Alam na po nila yan beforehand, matagal na po. Matagal na po silang naabisuhan, kaya nga po ang dami pong hindi nakapasok dahil maliit ang venue, walang ticket, etc. Pero napakarami pong Pilipino sa labas. Sabi nga nila, kung doon na lang sa may playground na tinatawag, mas malaki pa yung venue, eh. Magugulat na. Yan po ang sinisigaw nila, walang ayudang namimigay at walang hindi sila bayaran. Kaya talagang sa OFW talaga, sa mga Filipino workers abroad, matitiyak talaga natin na 90% panalo po yung mga Duterte. 95% kasi sila po yung hindi naapektuhan ng ayuda, eh. Di ba? Siyempre, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, mag-iisip yung mga yan, teka, binibigyan lang ako ng ayuda, baka pag hindi nanalo itong mga to, di ba? O, yun po yun. Ang dami ko po na-meet na mga OFW, masayahin po sila talaga lahat. Tapos, ang dami ko na naman nakita noon, mga nagko-comment na taga-Pilipinas, na kaya lang naman maraming tao dyan dahil Sunday, ay hindi po to yung tinatambayan usually ng mga Pilipino. Alam ko doon sila sa may Central, eh. Hindi po to sa Central, dalawang istasyon pa mula po sa Central yung pinagdausan, no? Kaya wag niyo na po wag niyo na pong siraan yung mga taga rito na kaya lang napunta ron dahil day off nila, no? Kahit ba Sunday, di papuntahin niyo yung mga BBM senatoriables kung same effect ba. Okay, tapos ngayong umaga, nagbo-browse tayo ng mga balita. Again, as usual, dahil wala silang pinadalang press, yung 3 dyaryo po na malaking dyaryo sa atin, yung Manila Bulletin, Inquirer, tsaka tong Philippine Star. Siyempre, may picture, wala sila, no? Kasi, paano ka magkaka-picture, wala ka naman dito, no? Ganun po sila, wala po silang pinadadala ng mga malalaking event ng mga Duterte. Wala po talaga silang pinapadala ng mga reporter. Yan po ang katotohanan. Tapos, ang bubungad pa sa'yo, alam nyo, sa buwatan po ng PCO, yung taga-gobyerno mismo ang nagpapakalat.
Hindi po ng ano 'no, hindi ko po sinasabing tsismis yung hindi ko po sinasabing fake news yung pinapakalat nila. Nagpapakalat sila ng tsismis. Baliktad, eh. Sinisita ninyo kasi marunong silang laruin, eh, mga media man yang mga nasa PCO, eh. Alam nilang laruin na hindi sila matatawag na fake news, pero actually sa kanila nagmumula yung mga tsismis ng ICC at saka pag-aalis ni Pangulong Duterte. Napakasimple lang po 'yan, 'di ba? Kung kayo po gusto niyo ng katotohanan, ito po ang katotohanan. Ina-announce po ng ICC yung kanilang warrant of arrest. Katulad po ng in-announce yan nung si Putin, di ba? In-announce po nila yan. Tsaka dito kay Netanyahu. Ina-announce po nila. Naintindihan niyo po? Hindi po yan nililihim. Unang tanong, may announcement po ba yung ICC? Meron o wala? Wala. Bakit po pinag-uusapan? Di ba? Kung wala naman. At sino yung nag-uusap? Kasi po, kunwari ako, PCO. Ako halimbawa si Ruiz. O kaya Yusek ng PCO. Ako halimbawa si Castro. Ang i-announce ko po para maliwanagan po ang lahat, wala pa po. Wala kaming natatanggap. Walang ina-announce. Yes, nasa Hong Kong pa rin po ako. Kita niyo naman yung hotel natin. 'Di ba? Kung kayo po gusto niyo maglinaw sa tao, linawin. Imposible naman si Badong nga, ano lang, vlogger lang, wala po akong mga contact, wala tayong kahit na ano, wala tayong power. Pero kayang-kaya ko pong sabihin na walang warrant of arrest mula sa ICC. Bakit po ang gobyerno hirap na hirap sabihin yan? Hirap na hirap sabihin na wala para tapos na kagad. At sabihin na chismis lang yan o fake news yan. Hindi. Tama po yun eh. Kaya lang pinapakita ko po sa inyo yung sabuatan ng PCO. Ang problema pa, kami na nga, mga vloggers na nga lang yung talagang nagbibigay ng tamang balita. Kami pa po yung sinasabihan na fake news. Ako, hindi nila pwedeng sabihin na walang dumalo sa Hong Kong. Umaapaw nga eh. Mas marami pa po ang tao sa labas kaysa sa loob. Yan, hindi po nila masasabi na yung mga tao rito hindi mahal si Tatay Digong. Nag-iiyakan po. First 1 minute pa lang ng salita ni Tatay, tumayo pa lang yata si Tatay Digong, nag-iiyakan na eh. Hindi po nasa Hong Kong pa rin tayo. Ganun po kamahal ng mga tao rito si Tatay Digong. Okay, para po ipakita ko po sa inyo yung mga headline. Headline po to ng dyaryo natin, yung mga pamagat muna. Para natin patunayan na may sabwatan nagaganap tong PCO tsaka tong mga media. Ito po yung headline nila. Government, headline po ng Manila Bulletin. Government ready amid rumors of ICC arrest warrant versus ex-President Duterte. Galing po sa PCO. Headline mo. Kung tinagalog po yan, handa po ang gobyerno sa chismis na may sa ICC warrant of arrest. Ngayon lang po ako nakakita na chismis, hini-headline po. Headline ng mga dyaryo, chismis. Handa raw yung gobyerno sa chismis na arrest warrant. Ano paghahandaan mo kung chismis? Ano ang paghahandaan mo kung chismis lang?
ang arrest warrant. Ngayon lang po ako, maganda tayo ha, kasi may chismis na ganun. Meron po bang, ang ICC po ay hindi po yan illegal na organ. Kinikilala ng buong mundo yan eh. Hindi mo man lang tanungin. Wala bang, ang ICC ba walang internet? Anong tawag doon? Yung doon nila ipopost lahat ng kanilang mga announcement. Kung yung pangkaraniwang organisasyon nga, anong tawag doon? Website. May website eh. Wala bang website ang ICC na pwedeng buksan ng gobyerno para tignan kung may warrant of arrest? Nakakatawa. Kasi PCO kayo eh. O, ikalawa, government obligated to follow Interpol on Duterte's arrest. Bakit? Ito po ay galing sa Inquirer. Bakit Inquirer? Aarestuin ba si Duterte? Mayroon kayong balita? Meron bang Interpol na nagsabi? Inquirer, tanong ko sa inyo. Meron ba? Meron bang Interpol na nagsasabi sa gobyerno na aarestuin na si Duterte? Ito pa isa. Philippine Star. ICC warrant for Duterte out? Question mark. Government prepared. Headline nyo, nagtatanong. Bakit hindi nyo muna tanungin yung ICC bago nyo i-headline? Kayong media, kasama nitong PCO, ang nagpapakalat ng chismis. Huwag na nating akusahan silang fake news. Kasi hindi naman fake news, hindi naman nila binabalita eh. Chinichismis lang nila. Hindi, itong tatlong pinakasikat eh. Malamang ganyan din sa lahat. Chismis, pag hinedline na ng mga sikat na dyaryo, hindi na po chismis yan. Alam po ng PCO yan dahil si Ruiz ay reporter. Si Claire Castro ay matagal na rin na media. Ang tawag ko po dyan, hindi po yan fake news. Chismis po yan para manlin lang. Maganda yung sinasabi nung mga, ewan ko kung dito ko nabasa sa inyo o nabasa ko. Basta comment yun ng mga viewers natin. Ano sabi nila? Kaya nila pinapuputok na naman yung ICC para manakot. No? Kasi ang lakas-lakas na, papalakas na po. Iba po yung sinasabi na survey, iba po yung nakikita ng mga tao on the ground. Magpakita nga po kayo na pinagkakaguluhan kayo. Magpakita nga po kayo na kahit saan kayo nagpunta hindi magkandamayaw yung tao. Katulad ng ginagawa kay BP Sara at kay Tatay Digong. Alam niyo po kayo, magbasa tayo ngayon ha. Ano ba talaga ang sinasabi nila? Meron ba talaga? Hindi ba kayong PCO? Sabi niyo battling lahat yan. Lahat po ng dyaryo natin. Lahat po ng media natin. Anong laging sinasabi? Ayaw nila sa fake news, ayaw nila sa fake news. Mga dyaryo natin, ayaw nila sa fake news. Kaya sila nariyan para hindi magpakalat ng news. Hindi nga fake news pinapakalat nyo, chismis. Mas malala pa po sa fake news yun eh. Kasi ang chismis, sinasadya yung ipamalita, ang ginagawa ng PCO, chismis na, ipinamamalita nyo pa. Handa raw ang gobyerno sa chismis na may warrant of arrest. Chismis nga, di ba, tungkulin nyo sa gobyerno, bakit pa kayo may intelligence? Kung hindi nyo alamin kung tama ba yung chismis muna in the first place.
Hindi ko po matatawag na fake news yan kasi ang chismis po mas malala pa sa fake news. Dahil ang chismis po, mga chismoso-chismosa lang yung gumagawa. Yung fake news pwede pang gawin niya ng mga legitimate na tao. Eh. Mas malala pa yung chismis sa fake news. Sino ba yung nagchichismis? Di ba yung mga walang magawa sa buhay? Kaya ang ginagawa po ng PCO tsaka ng dyaryo ngayon, hindi na lang po fake news. Pinapakalat nila yung chismis na mayroong warrant of arrest si PRRD. Meron ba o wala? Wala. O anong tawag doon? Chismis. Tapos sasabihin ng PCO, handa ang gobyerno. Saan kayo naghahanda? Chismis pinaghahandaan nyo? Puta, ngayon lang ako nakakita ng gobyerno na handa kami sa chismis na ganun. Ayan yung nakalagay. Oh. In a statement, Palace Officer, Communication Undersecretary Castro acknowledged the rumor. O ina-acknowledge niya na may chismis and said the country will cooperate through Interpol. Makikipag-cooperate ka dahil sa chismis? Nakakahiya naman tayo. Wala naman yatang request yung Interpol. Nakakahiya naman tayo. Wala naman. Para po makarating sa Interpol, magre-request yung ICC sa Interpol. We've heard that an arrest, kita mo ang mga, eto naman po sinabi ni Ruiz, PCO secretary na po to. We've heard that an arrest warrant has been issued. We've heard daw. Narinig namin. Tignan nyo. Bakit hindi mo muna ikumpirma bago ka nagsalita? Anong klaseng PCO secretary ka? Tuloy natin. We've heard that arrest warrant has been issued by International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. The government is prepared for any eventuality. Sinasabi mo, we've heard. Narinig ko na meron na. Bakit hindi mo alamin? Muna bago ka nagsalita. Hindi po ba irresponsable yan bilang PCO chief? We've heard. Narinig mo lang. Ang ICC po, hindi po nagchichismis. It's either may warrant sila o wala. Tapos ikaw narinig mo at handa ka sa narinig. Handa ang gobyerno sa chismis. Pinaghandaan nyo yung chismis? Paghandaan nyo kaya yung bagyo? Paghandaan nyo kaya yung mataas na presyo ng bilihin? Paghandaan nyo kaya yung tunay na mga problema ng Pilipinas? Hindi po sila nang i-stress. Ang gusto po nila, manggulo. Gusto nila magulo ang Pilipinas eh. Ano po ba mangyayari pag naaresto si Tatay Digong sa tingin nyo? Ang daming taong nagmamahal kay Tatay Digong. Okay, mamaya po yung sa Davao, yung mga pulis. Meron din tayong balita dyan. Okay. So yung linya po nila, kaya po, ang Interpol po kasi para sa kaliwanagan po ng lahat. Yung ICC dahil hindi tayo membro, hindi sila pwedeng, ang nagwawarrant of arrest lang kasi yung mga member state. Member state. Halimbawa, kung tayo ay miyembro, naglabas yung ICC ng warrant of arrest sa kay Pangulong Duterte. Yung PNP mismo yung dadakip kay Pangulong Duterte. Hindi tayo miyembro. Sino dadakip? Thailand, Malaysia, o kung sino man yung miyembro. Dadayo sila sa Davao City para dakipin si Duterte. Hindi pa pwede. Nakaisip tong mga taga-Pilipinas, imbis na protektahan nila yung citizen nila,
Alam niyo po sa ibang bansa, siguro alam 'to ng mga taga-ibang bansa, 'pag citizen ka nila, kahit mag-isa ka lang, poprotektahan ka. Eh, imbes na protektahan yung dating presidente, sa mga pronouncements, sila pa nagbibigay ng hint sa ICC. Humingi kayo ng tulong sa Interpol, yung Interpol pwedeng makipagtulungan yung Pilipinas. Kaninong ideya yan? Sa mga taga-gobyerno natin. Alam nyo, in fairness po sa US, kahit isang US citizen lang, pinoprotektahan po nila. Tayo, pag hindi kasundo ng gobyerno, sila pa magpapahamak eh. Mga makapili eh, tuturo pa nila eh. Sa madaling salita mga kapatid, ito po ay lahat chismis lang. Chismis lang ang mga pagsasabi na may warrant of arrest dahil hindi naman po dinadaan sa chismis ng ICC. Ikalawa, ang ICC po, kaya nga bumaliktad na si Solgen eh. Dati si Solgen, kasama rin siya sa through Interpol, po pwede si Duterte mahuli ng mga Pilipino. Pero kasama na nga po si Solgen na sabi nila, hindi talaga tayo makikipagtulungan diyan. Kaya yung ICC, instead na makipagtulungan kami sa inyo, kayo na magbigay sa amin ng mga na-gather ninyong ebidensya. Kami na mag-iimbestiga. Pilipinas na mag-iimbestiga kay Duterte. Bakit? Kasi may pronouncement si Donald Trump na lahat na makikipagtulungan sa ICC. Kasi ang buong ICC organization ay pinarusahan ni Donald Trump. Prinis yung mga asset. Pati ng mga tauhan. Prinis yung mga asset. Naintindihan po ninyo? Yun. Ngayon, sa kaso po ngayon, siyempre magkakagulo yan pag inisyuan nyo ng warrant si Tatay Digong. Ano't ano man ang mangyari, magkakagulo. Hindi naman tayo mga grade 2 na sa tingin nyo, hahayaan lang yan. Eh yung KOJC nga, daming taong sumusuporta ron. No? Eh baka kasi gawin nila na parang KOJC style yung kay Duterte. Hindi po. Hindi nyo po magagawa yan kasi hindi naman religious yung mga supporter ni Tatay Digong. Nadadaanin lang kayo sa dasal. Yun po ang malaking pagkakaiba. Maaaring sa KOJC, dinadasalan lang, di ba? Non-violent sila eh. Hindi ko sinasabing violente yung mga ni Tatay Digong. Pero iba-ibang tao na to eh. Ito po yung mga taong hindi umaasa sa dasal. Okay. Siyempre, tiyempo naman, may mga pulis din. Pero may paliwanag na po dyan yung They are only there for purpose of the CIMEX. Kung ano man to CIMEX na to, activity po to, Southern Mindanao Regional Office received any rumored warrant arrest of ICC. Ayan po. So wala pong warrant of arrest yung ICC. Kaya po sila nariyan sa Davao. In Davao City, several police officers belonging to CIDG Regional Mobile Battalion and Aviation Security Group has been stationed at the Davao International Airport purportedly to serve rumored arrest warrant. Yan. Pero pinabulaanan po nila yan. Sabi po ni De La Rey, police presence at the Davao Airport is for simulation exercises. May simulation. Nagkataon lang na tinaon nila.
Sinabay nila yung simulation na exercises. Sinabay nila yung ano yan eh, kunwari, hindi natin alam, parang mga fire drill, di ba? O kung may sunog, yung mga bumbero, ganun. Hindi natin alam kung ano yung in-exercise nilang simulation. Parang mga fire drill yan. Kaso, bakit nyo naman tinataon sa pag may rumor? May rumor na nga na arrest warrant, tapos tsaka kayo magsa-simulation. Wala wala, panakot lang din. Pag habang natatakot kayo, kaya lang din nyo po kayang takutin mga taga Davao eh. Yun ang masasabi ko lang sa inyo. Meron ditong pumasok kahapon na sa Davao daw, ayaw na raw ng mga tao sa mga Duterte. Utot nyo. Wala na raw si Digong ko. Saan napunta? Ano yun? Naglaho? Nabukoy, kaya simulation ko, no? Pwede rin naman totoong simulation lang dahil ano ba gagawin nila? Kahit na ano pa po yan, may power naman po yung mga tao. Di ba? Hindi po yan. Si BP Inday, talagang pinapakita niya na sa mga kalaban niya na magpe-presidente siya. Kaya dito todo na yan eh. Tinotodo na nila. Dahil pag hindi po sila, pag si BP Sara po, ay hindi nila na-impeach, hindi nila tanggal sa pwesto at hindi nila napigilan sa pagtakbo, may paglalagyan po sila lahat. Ano sabi ni Tatay Digong? Buang yan si Inday. Tayo lang yung may pinuno, may leader na sinasabihan buwang yung anak niya pero tuwan-tuwa pa tayo. Tayo lang nagsinasabihan na maldita maldita si BP Sara. Hindi po pwede yan, Dad. Hindi naman. Huwag po tayong defeatist. Ipaglaban po natin si BP Sara. Imagine niyo, eto, tignan niyo. Tignan niyo tong sinasabi ni Dadas Channel. Si Boss Dada ba to? Hindi, Dadas Channel. Kumusta pala yung mga banateros? Na-meet natin kahapon yan. Tsaka si Spencer Lacale at tsaka si Jojo de Guzman. Na-meet ko na rin ng personal sila. Ayan. Mga banateros, matagal na kami nagkikita-kita. Pero si Spencer Lacale, yung mga dito kasi sila nakabase sa Hong Kong. At saka si Jojo de Guzman, ngayon lang kami nagkita. Alam mo, ang dami pong bago tayo pumunta sa iba pang mga talakayan. Ang dami pong mga OFW na nanonood sa atin, mga viewers natin. Takanta-taka sila. Talaga ba? Kasi sabi nila mukha sa YouTube daw, mukha lang akong bansot na malaki yan. Takanta ka sila, bakit ang laking tao ko raw. Talaga ba, ang tingin niyo sa akin bansot? Mukha ba bansot ako? Grabe, ngayon ko lang po na napagtanto yun. Okay. Ayan, si Nanay Tita. Hindi ko po alam kung paano nyo naisip na bansot lang. Sino nagbigay sa inyo na ideya na ako'y maliit na tao? At ang dami ko po naiwan na pagkain dyan. Ako, buti nga si Marites. Nadala lahat. Tapos dinala rito sa TST. Maraming salamat Marites sa pagdadala ng mga sangkatutak na pagkain. Kaya nguya ako na.